Kasi over the weekend, may balita na nag-retract ng kanilang statement itong BGC Boys, quote-unquote, no, sa Okay. DPWH. Pero Nakita nabasa ko ko yun. yun. Nung kinausap ko yung abogado ni Honorable Joel Villanueva, medyo kumambyo. Sabi niya, hindi naman yata tama yung characterization na recantation. Pero sa kanya nang galing initially. Parang ano lang daw, yung counter affidavit na final nito mga engineer na ito, dinideny yung kanilang involvement and as a consequence, makakatulong doon sa kaso dito kay Joel Villanueva. Kasi kunwari nag-deny na tumanggap sila o nagbigay ng ganitong lagay, syempre, paano mo nung mapatunayan kung ito yung nagtuturo, dinideny involvement niya, paano mo papanagot yung Joel Villanueva? Parang ganun yung yung pagkakalatag. Ang tanong ko, Attorney Barry, no? Paano yun? Nagsalita na itong mga ito. In particular muna, si Henry Alcantara sa Senado. 'Di ba? Sa isang congressional hearing. Tapos biglang nagbago yung ihip ng hangin doon sa kanyang counter affidavit. Paano yun? Well, unang-una, hindi yun decisive. Hindi po kay binawi mo, burado na yung unang statement na ginawa mo, lalo na under oath. Hindi lang naman affidavit yung sinabit niya sa Senado o sa House. Parehong statements yon made during yung open hearing, under oath, so on record yun. So, ibig sabihin, binawi mo ngayon, pero hindi ibig sabihin no, na isasantabi na yon. Diba? Kumbaga, di ngayon, may dalawang statement, pwedeng parehong i-admit yan kung maaabot sa korte o aabot sa isang legal proceeding, pwedeng parehong magamit to weigh ano yung mas credible doon sa dalawang statements na yun. Pangalawa, ino-open up niya sarili niya sa charges ng perjury. Kasi kung meron siyang earlier statement na ngayon sinasabi niya, hindi pala totoo yun. Meron ako ditong bago. Di obviously, nagsinungaling ka sa isang statement under oath. So pwede kang makasuhan on that regard. Pero para dun sa laman, di ba, yung pinaka-substance, that goes to yung credibility ng witness, pero parehong mag-remain on the record yan at iweigh ng isang appropriate tribunal kung ano ba talaga yung mas matimbang doon sa dalawang statements na yan. At dyan na papasok yung mga statements ng ibang tao, yung ibang ebidensyang may introduce at iba pa. Pero by itself, hindi ibig sabihin absuelto na yung kanyang mga pinangalanan o absuelto siya mismo dahil sinasabi niya ngayon na hindi siya tumanggap ng anumang pera at hindi siya nagbigay ng anumang suhol kahit kanino. Paano yung sinuli niyang pera? Saan ang galing yun, di ba? 110 million, pangalawa 71, total 181 million base sa mga balita as a form of restitution, di ba? Paano yun? Actually, yun ang isa sa mga pwedeng gamitin to impeach o to cast doubt dun sa kanyang retraction. Kasi kung meron ka ng may pera kang pinroduce, binalik mo, sinabi mo na binabalik mo by way of restitution, kaagad-agad, ano na yun medyo matimbang yun kasi may actual na pera Tsaka yung gano'n, tsaka yung ganong klaseng statement, yung tinatawag nating admission against interest. Mas mabigat ang weight na binibigay doon evidence-wise kasi kontra doon sa ano mo sa interest mo yung sinabi mo umaming ka As opposed dun sa tatanggihan mo di siyempre expected naman na pag inakusahan ka, siyempre tatanggi ka, di ba? So, yung mga bagay na yon ang gagamitin to weigh, di ba? Para timbangin kung ano ba talaga yung mas totoo. At, di ba? Ang isang tanong dyan, binabawi niya ngayon lahat yan. Saan ang galing yung walang yung 110 million na yan? Actually, on its face, DPWH employee ka, meron kang 110 million pesos, agad-agad, meron na kagad presumption yun na ano yun ang tawag, unlawfully acquired ill-gotten wealth yun, ill-gotten wealth. Kasi nga, so labis-labis yun doon sa legal mong kinikita bilang isang government employee. Wala akong kilalang government employee na ang kinita sa gobyerno 110 million pesos. Ano lang yan unang soli lang yan. Meron pang 71, so 181. 181. Ito, Attorney Barro, medyo a part of me may napo-frustrate talaga. No? As we have seen doon sa pork barrel scam outcome, diba? Problema rito baka yung mga
much bigger players dito sa flood control scam, sila lusot. Makukulong yung mga hanggang dito. Kahit bilyon-bilyon din yung ninakaw. Paano ba pwedeng gawin dyan? Kasi kunwari, kasi itong mga mandarambong, hindi naman to syempre bobo, no? Kumbaga, napaka-bobo mo talaga kung ikaw mismo tatanggap niyan eh. Syempre, meron ka naman tao. Syempre, they're covering their tracks dahil alam nila, in the future, pwedeng bumaliktad yung nag-aabot, di ba? Pwede mag-ibang ihip ng hangin ng politika. Ang tanong ko rito, ano ba yung mga pwedeng paraan para mapanagot itong mga ito? Kunwari lang, no? Kunwari lang, isang witness, biglang nag-retract, tapos talagang wala nang ibang makuhang ebidensya para matumbok itong magnanakaw na senador, magnanakaw na congressman. Yung bang yung pagpapanagot dun sa issue ng ill-gotten wealth, paano ba pwedeng isulong yon? Kunwari, senador ka, congressman, tapos dami-dami mong ari-arian eh. Paano ba yung proseso nun para mapanagot siya rin sa ill-gotten wealth? Well, una, forfeiture yung pinaka-straightforward. Sa forfeiture law kasi natin, kapag disproportionate yung iyong mga ari-arian dun sa iyong legal na kita, presumption nga, ill-gotten wealth, pwedeng i-confiscate ng gobyerno through forfeiture. So, ombudsman na magpa-file niyan kapag nag-rule yung court in favor of yung gobyerno, kukunin yon, babawiin at magiging pag-aari na ng gobyerno. Diba? Yun yung pinaka-straightforward doon. As an offshoot nung ganong klaseng proseso, kung na-identify yan as ill-gotten wealth, kasi kailangan mong buksan eh. Ano ba yung mga ari-arian nito? Ano ba yung mga negosyo nito? Ano ba yung mga legal na pinagkukunan nito ng kita? Pwede kang mag-file ng mga iba pang kaso sa Sandigan Bayan. Tulad ng direct bribery, for example, violation ng Republic Act 3019, plunder, kung mapapakita mo na meron talagang pagnanakaw in the amount of at least 50 million, although mas mahirap ng patunayan ng plunder ngayon dahil sa ibang mga requirements na pinasa ng Supreme Court. Pero yun yung mga options, di ba? Pero lahat yun nagre-require ng pagkalap ng ebidensya na actually pwedeng gawin ng ombudsman. In fact, pwede nga pabuksan ng ombudsman yung mga bank accounts through AMLAC under the ombudsman law kung meron ng actual na investigasyon na dapat actually at this point yun na yung ginagawa, 'di ba? Na nabuksan na natin yung usapan dahil sa mga testimonya nitong mga nakaupong ito. Ang next step dapat, chine-check na natin yung mga assets at mga accounts at mga iba-iba pang mga business interests nitong mga taong napangalanan para makita kung talaga bang lihitimo yan o meron bang parang katakatakang ano dyan. Halimbawa, yung mga tao magsasabi na ang aming salin lang ay 16 million. Tapos kaya mo magbigay ng mga alahas na 59 million ang halaga. Medyo 'di ba? Dapat yung mga ganun na yun, na-flag na yun. Sino ba yan? Example lang ba yun? Example lang. Example lang. Diba? Akala ko specific. Kinugot ko lang yun bilang example. Diba? Kasi parang napaka-specific na example. Napaka-specific ba? 16 million, tapos biglang, okay. Napaisip lang ako, wala akong ibang Bakit na-depress kaya ito, Christian? Hindi, kasi nakaka-depress dito. Alam mo yung Attorney Barry, alam mo yung tayo yung ninakawan ng limpak-limpak. Tapos, that very same money that they stole from us, ginagamit nila to pay good lawyers to cover their tracks. Tapos in the end, tuloy-tuloy yung pagnanakaw nila. To finance propaganda campaigns. Diba? Yes, so, ang saklap, di ba? Kaya nga ako, masama pa rin ang loob ko na walang na-aresto bago magpasko Kasi feeling ko, gusto ko man lang natawid yung tulay na yun Kasi, di ba? Gaya ng pinag-usapan natin kanina, medyo sinusubukan na nating i-temper ang mga expectations natin dito given yung mga players Pero kahit pa paano naman, kung meron kang binitawang ganun, gusto ko sana meron man lang na-deliver. Kasi yun na nga lang ang habol namin dito, meron man lang managot na malaki-laking pangalan. Pero tingnan natin. Malaking pangalan. Nagtatago pa sa ibang bansa. Yung mas malaki pa sa kanya. Yun na nga. Diba? Grabe.